Napadaan lang naman ako roon para makatipid at hindi na kailangan pang mamasahe para makauwi. Pero bakit parang naging dahilan pa yun upang lalo akong hindi makatakas sa isang pangyayaring pilit ko nang kinakalimutan? Magandang araw po, Sir Jupiter. Gusto ko lamang pong magbahagi sa inyo ng kwentong karanasan ko tungkol sa kababalaghang hindi ko makakalimutan. Nangyari po ito nang ma-assign ako sa isang branch ng kumpanyang pinagtatrabahuan ko rito sa Cebu. Di ko na po babanggitin kung saan banda dito sa Cebu yun nangyari. Ang akin po ay gusto ko lang maibahagi ang kwento ko na sana'y kapulutan din ng aral ng iba. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Andoy. 34 years old na po ako at taga Leyte. Nangyari naman ang karanasan kong ito bago pa man noon magka-COVID-19. Noong mga panahong yon, halos nilalakad ko lang ang kahabaan ng highway mula sa pinapasukan ko at kailangan ko pang tumawid lagi ng overpass para lang mapadali ang pagsakay ko ng tricycle papunta sa kanto ng inuuwian kong boarding house. Dahil kung hindi ko yun gagawin, kailangan ko pang sumakay ng 2 beses at talagang magastos pa, lalo na't nagtitipid ako ng mga panahong yon. Kaya pinagtitiisan ko na lang ang paglalakad at pagtawid ng overpass. Sa loob ng 1 linggo, wala namang kakaibang nangyari at patuloy ang naging daily routine ko noon. Papasok ng alas 7 ng umaga at uuwi ng alas 6 ng hapon. Pero sa pang-10 araw ko na sa trabaho, doon nagbago ang lahat, Sir Jupiter. Nang minsang may mapansin akong kahina-hinalang matandang lalaki na tumatambay sa taas ng overpass. Naroon lang siya lagi, nakatayo na parang tuod. Nakita ko sa isang araw pagpasok ko at ganoon din ng pag-uwi ko. May pagkakataong naaabutan ko siyang nakatanaw lang sa kalsada at sa nagdaraang mga motorista. Pero mukhang wala namang partikular na tinatanaw. Mukha ring naghihintay sa kung ano o kung sino. Basta tahimik lamang siyang nakatayo roon. Hanggang sa napapansin ko nang laging ganong eksena ko siya nakikita araw-araw. Idagdag pa ang sombrerong itim, dilaw na polo shirt, kupas na maong at itim na sandalyas. Pati na rin ang kulay brown nitong knapsack bag na lagi rin itong sukbit sa tuwing makikita ko siya. Sa tuwing mapapalapit ako sa pwesto nito, kahit anong pilit ko ay hindi ko gaanong maaninag ang mukha niya. Para bang laging natataon na pag tinititigan ko siya, nanlalabo ang paningin ko, Sir Jupiter. Pero batay sa postura at kulubot na balat nito. Noong una ay napagkamalan ko siyang tindero na naglalako sa bangketa o yung mga sidewalk vendor at doon lang siya naisipang pumwesto sa taas ng overpass. Pero sa pagkakaalam ko, bawal yun doon at hinuhuli. Wala rin naman akong nakikitang ibang daladala ang matandang lalaki. Lagi lang itong nakatayo roon o kaya'y naglalakad-lakad ng pabalik-balik. Hindi naman ito pinapansin ng ibang mga taong dumadaan doon, kaya pinili ko na lang rin siyang lampasan araw-araw. Kahit na sobrang nakakapagtaka talaga ang ikinikilos nito. Wala rin naman akong lakas ng loob na lapitan siya noon, kaya pinili ko na lang na magpatuloy sa paglalakad hanggang sa nakasanayan ko na siyang iwasan araw-araw. Hanggang sa isang araw napansin ko na lang na hindi na muli siyang tumatambay doon. Tuluyan ko na rin na nakumbinsi ang sarili ko noon, Sir Jupiter, na baka nga lagi lamang itong tumatambay doon para magabang o maglibang. May kanya-kanya nga namang hilig gawin ng mga tao at hindi nakatakataka kahit magmukhang weirdo ang mga ito sa paningin ng iba. Pero tuwing maaalala ko kung paanong kahit katirikan ng araw o kahit maulan ay hindi umalis ang matandang yon sa overpass, para bang nagsasabi sa aking may kakaiba sa kanya. Hindi nagtagal ang matandang lalaki ay muli kong nakita sa lugar na yon. Parehong damit, parehong postura at gaya ng dati nakatulalang nakatanaw sa ibaba.
Hindi na nga ako nakatiis ng araw na yon, Sir Jupiter. Palibhasa at napaaga ang uwi ko noon kaya napagdesisyonan ko ng lapitan ang matandang lalaki sa overpass. Habang papalapit ako, hindi ko mawari kung bakit parang biglang unti-unting bumibigat ang aking pakiramdam. Maging ang paghinga ko ay parabang kinakapos. Kahit medyo malapit na ako sa kinaroroonan ng matanda, nagtataka na ako kung bakit hindi ko pa rin gaanong maaninag ang mukha nito kahit maliwanag pa naman. Pero bago pa ako makahakbang ulit noon palapit sa matanda, nabigla ako nang may binatilyong bumangga sa akin. Nahulog pa nga ang dala kong mga papeles. Dahil din siguro sa lakas ng impact ng pagkakabangga sa akin, kaya nakaramdam ako ng sakit sa kanang braso ko. Halos masigawan ko pa ang binatilyo dahil nagawa lang nilang magtawanan ng kasama nitong mukhang humahabol sa kanya. Nang isa-isang damputin ko ang mga nahulog at nilipad ng hangin, saka ko lang naisipan noon na tumingin sa direksyon ng matanda. Pero halos matuod ako o hindi makagalaw dahil sa nasilayan ko ng panahong yun, Sir Jupiter. Ramdam ko ring umakyat ang lamig mula sa talampakan ko paakyat sa aking batok. Hindi ko napigilang kilabutan dahil ang matandang nakikita ko parang hangin na lang na nahahawi sa tuwing mapapadaan dito ang mga tao. Dahil rush hour na kaya maraming napapadaan noon sa overpass. Ang isa lang sa hindi ko makakalimutang tagpo ay kung bakit tumatagos ang mga taong dumadaan sa katawan ng matandang lalaki. Dahil kung noong una ay nasa gilid lamang ito, nang sandaling yun ay nasa gitna na ito nakatayo habang nakatungo. Noon nabuo ang kutob ko na hindi normal na tao ang matanda, na marahil ay isa itong ligaw na kaluluwa. Siguro kaya ito laging naroon dahil doon ang lugar kung saan ito maaaring umanaw. Hindi ko rin naiwasang mapaatras doon, Sir Jupiter. Pakiramdam ko kasi sa dami ng tao sa overpass ng mga oras na yon, ako lang ang nakakakita sa kanya. Nanatili akong nakatayo roon at nakatitig sa matanda. Kaya sa tuwing may napapadaan at napapatingin sa akin, kita ko sa gilid ng mga mata ko ang pagtataka at kuryosidad sa mga mukha nila. Pero pakiramdam ko noon, nawalan ako ng kakayahang gumalaw at magsalita. Para akong nauupos na kandila na hindi ko maintindihan. Na parang unti-unti ring hinihigop ng kung anong puwersa ang lakas ko habang nakatingin sa matandang nanatili rin doong nakatayo lamang. Sa takot ko, Sir Jupiter, hindi ko alam kung paano pa ako makakatawid ng overpass. Kaya bago pa ako lalong dagain ng mga panahong yun, naipikit ko na lamang ang mga mata ko at nagpatuloy sa paglalakad. Naisipan ko noon na baybayin ang gilid at humawak sa railings. Nagkunwaring masamang pakiramdam o kaya'y nahihilo upang wag lamang mapagkamalan ng mga taong dumaraan doon na nababaliw na ako. Kahit naroon pa rin ang kakaibang bigat na parang humihigop sa lakas ko, ligtas naman akong nakarating sa pababang hagdanan sa dulo ng overpass. Pagka-uwi ko noon ng bahay, nagtaka pa ang kasama ko kung ano raw ba ang nangyari sa akin at bakit ang putla ko at pinagpapawisan pa. Pero hindi ko pinansin ang ka-boardmate ko at mabilis na uminom ng tubig dahil pakiramdam ko noon ay sobrang tuyo ng aking lalamunan. Mula nang mangyari yun, wala akong pinagsabihan ng naging karanasan ko sa overpass. Naisipan ko ring sumakay na lang ng jeep papunta sa kumpanya noon kaysa ang gumamit pa at tumawid ng overpass. Habang sakay ako ng jeep noon, may sumakay rin na babae sa kabilang upuan na nakaharap sa akin. Kapansin-pansin ang lungkot sa mga mata nitong mukhang laging puyat dahil sa panlalalim ng mga mata. Tulalang nakatingin lang ito sa hawak niyang puting papel. Mukhang wala rin ito sa sarili, Sir Jupiter, dahil hindi man lang nito narinig ang tanong ng driver kung saan ba raw siya bababa. Kung hindi pa ito tinapik ng katabi nito ay hindi pa siya nabalik sa wisyo. Sakto namang pababa na ako ng jeep noon nang napansin kong nahulog ang papel na hawak ng babae. At mang datamputin ko na sana yun, ngunit mabilis na napulot yun ng babae.
Pero kahit na hindi ko ito nahawakan, Sir Jupiter, nakita kong isa itong missing poster ng isang matandang lalaki. Ngunit ako naman ang sandaling natulala. Tila pamilyar kasi ang imahe ng taong nasa papel. Nang tuluyan na akong nakababa, sinundan ko na lang din ng tanaw ang mapalayong jeep noon kung saan ito nakasakay. Nang makarating ako sa kumpanya namin noon, nakala ko ligtas na ako dahil hindi ko na nagawa pang tumawid ng overpass. Pero mukhang nakasunod na sa akin ang matanda. Dahil ng araw din na yon ay nagparamdam muli siya sa akin. Ang totoo po kasi, Sir Jupiter, bata pa lang ako ay sadyang bukas na ang aking third eye. Pero ang sabi ng mga magulang ko ay naipasara nila ito noong ako ay tumuntong ng 10 taong gulang. Pero hindi ko akalaing may posibilidad palang bumukas ulit ito. Saktong nag-overtime pa ako noon at 2 na lamang kami ng ka-workmate ko ang natira sa silid. Nang sandaling yon, wala sa cubicle niya ang kasama ko. Nagtimpla muna kasi ito ng kape sa pantry. Pero habang tumitipa ako sa keyboard, napapansin kong parang may kasabayan ako. Sa tuwing titigil ako sa pagtipa, hihinturin ang sumasabay sa akin. Hanggang sa maisipan kong i-exit ang ginagawa ko at muling nagbukas at gumawa ng panibagong dokumento sa computer. Nagtipa ulit ako sa keyboard. Kung ano-ano lang ang tinype ko roon, bumilis din ang tipa ko nang marinig ko ulit na parang may sumasabay na naman sa akin. Nang mga panahong yun, Sir Jupiter, pakiramdam ko lalong lumamig ang paligid ng silid namin kahit mahina lang naman ng aircon. Pero katakataka rin na bigla na lang tumulo ang pawis ko sa noo at leeg. Dahil marahil sa tensyon, pakiramdam ko pa sa sumasabay sa akin, nasa likuran ko lang ito o nasa mismong tabi ng tenga ko ito naririnig. Unti-unting namanhid ang mga daliri ko sa mga kamay hanggang sa halos mapalukso ako sa gulat nang magsalita na lang bigla sa tabi ko si Eddie. Nguntikan niya rin akong matapunan ng kape na dala niya dahil mukhang pati siya ay hindi naiwasang magulat sa naging reaksyon ko. Nagtanong pa si Eddie noon kung ano ba raw ang nangyari sa akin. Sabi niya namumutla daw ako. Nagdahilan na lamang ako sa kanya noon, Sir Jupiter, pero agad akong nagtaka nang biglang itinuro ni Eddie ang aking monitor. Halos humiwalay ang kaluluwa ko sa aking nakita doon, Sir Jupiter. Kung nung una ay puro random na letra lamang ang naroon, bigla yung naging buong pangungusap at ang nakasaad ay, "Alam kong nakikita mo ako." Nang sandaling yun, tuluyan akong nanigas at hindi nakagalaw. Papaanong nangyari ang bagay na yun? Gayong wala pa nga yatang 2 segundo nang alisin ko ang paningin sa harap ng computer. Nang mahimasmasan ako, pilit kong ipinagpatuloy ang trabaho at isiping hindi totoo ang lahat. Ang sabi rin kasi ng mga magulang ko noon, hindi ko daw dapat hinahayaan ng mga kaluluwang ligaw na gambalain ako. Dahil pag nalaman nilang binibigyan ko sila ng oras, hindi na talaga nila ako tatantanan. Kaya naman kahit nararamdaman ko pa rin ang presensya niya sa paligid ko, tiniis ko ang 3 oras na overtime bago umuwi. Pinipilit ang sariling ipagwalang bahala ang mga nararamdaman sa takot na baka nga hindi na ako lubayan ng kaluluwa ng matanda. Ngunit mukhang huli na ang lahat para umiwas pa. Dahil nang nasa kanto na ako papasok sa street kung nasaan ang boarding house ko noon, parang nananadya namang walang napapadaang tricycle o habal-habal. Wala akong nagawa noon kundi lakarin ang kahabaan ng kalsada. Pero dahil masama ang kutob ko ng mga oras na yon, sa hindi malamang dahilan, naisipan kong dumaan sa shortcut. Ngunit agad ko ring pinagsisihan ang naging desisyon ko, Sir Jupiter, dahil pagdaan ko doon wala man lang liwanag o kahit anong poste ng ilaw sa daan. Wala ring mga asong tumatahol na karaniwan kong namamataan at naririnig sa mga kalye. Sadyang nakakabingi ang katahimikan sa lugar na yon. Tanging paghinga at mga yabag ko lamang ang naririnig ko.
Nasa 10:00 na rin ng gabi kaya pakiramdam ko ay wala nang gising sa mga kabahayan na parang ako na lang ang gising ng mga oras na yon. Sobrang lamig din ng gabi kaya lalo na akong nakaramdam ng matinding kaba. Hindi pa doon natatapos ang takot na nararamdaman ko nang biglang maramdaman kong parang may sumusunod sa bawat yapak ko na sa tuwing hihinto ako ay hihinto rin ang sumusunod sa akin. Nagumpisang magsitayuan ang mga balahibo ko noon dahil ganun na ganun din ang nararamdaman ko nang nasa kumpanya pa ako. Parang naulit na naman ang lahat. Kaya binilisan ko na lang ang paglalakad ko. Halos patakbo kong tinawid ang distansya palabas ng makipot na daan. Pero hindi ko akalain ang pagbilis din ng mga yabag ng sumusunod sa akin. Nang naroon na ako kung saan may poste ng ilaw na palingon ako sa kinaroroonan ng makipot na daanan, ngunit wala namang tao doon na posibleng sumusunod sa akin. Pader na rin ang bawat gilid ng daan kaya malabong may pagtataguan ng kung sino man ang sumusunod sa akin. Muling bumalik ang kilabot sa katawan ko na baka hindi nga rin tao o hayop ang may likha ng mga yabag na yon. Gaya ng eksenang naranasan ko sa kumpanya, talagang pinaglalaruan ako, Sir Jupiter. Ngunit hindi ko akalaing sa pag-atras ko bago makalayo sa lugar na yon, narinig ko ang malakas na busina ng paparating na sasakyan. Sa sobrang gulat ko, imbis na umiwas ay nanigas ang aking mga binti. Ipinikit ang mata at inabangan na lang ang susunod na mangyayari. Pero bago pa ako mahagip nito, naramdaman ko na lang na may humigit sa sukbit kong bag. Nahatak ako nito papunta sa gilid ng kalsada. Kasunod noon ay narinig ko ang sunod-sunod na malutong nitong pagmumura. Nang lingunin ko ang lalaki, laking pasasalamat ko nang makitang si Bitoy pala ito, ang aking boardmate. Kunot noon niyang sinusundan ng papalayong sasakyan habang bumubulong ng mahihinang mura. Saglit ko naman siyang pinagmasdan. Nakasuot siya ng itim na pantalon, jacket at nakasombrero pa ng itim sa loob ng nakasaklop na hood ng kanyang jacket. Sa kanang tenga niya nakabiti naman ang itim na face mask. Nang lumingon naman siya sa akin, agad-ring napabaling ang atensyon ko nang inis niya akong sermonan. Naiiling na nagpasalamat na lang naman ako sa kanya pagkatapos ay inusisa ko na rin kung ano ang ginagawa niya doon ng ganoong oras. Ang sabi naman nito ay nag-aabang daw siya ng naglalako ng balot. Pero hindi naman mawala ang pagtataka ko sa kanyang postura lalo na't napansin ko rin noon na mukha rin siyang balisa. Nang tanungin naman niya ako kung bakit ako parang estatwang natigilan sa kalsada, inamin ko sa kanyang hinala kong may sumusunod sa akin. Patuloy ang pagtulo ng pawis ko noon pero wala na siyang ibang sinabi pa at tinapik lang ako sa balikat. Nang sumunod na araw, hindi ko akalaing lalagnatin ako noon. Buti na lang at wala akong pasok ng araw na yon. Pero paggising ko, hindi ko na inabutan pa si Bitoy sa bahay. Makikisuyo sana ako ng pagpapabili ng gamot sa tindahan. Pero palibhasa at kami lang namang dalawa ang magkasama sa bahay, madalas na kaming magtulungan sa gawain maging sa pagkain. Nang nanghihina kong pinuntahan noon ang kusina, hindi nga ako nagkamali nang makita ko roon ang nakatabing pagkain para sa akin. Nang sumunod na araw, nag-file ako ng leave of absence sa kumpanya gamit ang email. Dahil kahit humupa na ang lagnat ko, sobrang bigat pa rin ng pakiramdam ko noon. Halos hindi nga ako makabangon sa hinihigaan ko ng araw na yun. Sumapit ang hapon at umuwi na mas maaga sa Bitoy noon. Ngunit kita kong agad ring lumabas, suot na naman ang itim na jacket at pantalon. Mukha siyang balisa. Hindi mapakali at parang hinihingal pa tuwing babalik ng hating gabi. Ilang gabi ko yung napapansin, Sir Jupiter. Palibhasa at hindi rin naman kami gaanong close kaya't hindi naman ako nag-uusisa pa. Muling lumipas ang araw at sa wakas ay bumuti na rin naman ang pakiramdam ko. Nawala na ang bigat ng aking katawan at mas payapa na rin ang aking paghinga. Siguro dahil hindi na rin pumapasok sa isip ko ang matanda sa overpass. Sa isip ko noon siguro tuluyan na nga ako nitong tinantanan.
Kaya naman para tuluyang makatipid sa pamasahe lalo na't nagkasakit ako noon, buong lakas akong dumaang muli sa overpass. Laking pasasalamat ko nang hindi ko na nga nakita pang muli doon ang matanda sa overpass. Ngunit saglit lamang ang kaginhawaang yon dahil nang sumapit ng gabi muli na namang bumalik ang kakaibang pakiramdam. Kaba na parabang nagsasabi sa aking may kakaibang mangyayari ng araw na yon. Pag-uwi ko sa boarding house, agad kong napansin ang kakaibang katahimikan. Parang may mali. Wala man lang kaluskos mula sa mga kapitbahay. Wala ring ingay ng TV na karaniwang umaalingaw-ngaw sa gabi. Pagbukas ko ng pintuan, malamig na hangin ang sumalubong at sa sahig ay bumungad ang mga patak ng dugo. Sariwa, kumikintab sa ilalim ng dilaw na ilaw ng bumbilya at tila nagsasabing may nangyaring hindi maganda. Nanindig ang balahibo ko. Mabigat ang bawat hakbang habang sinusundan ko ang bakas ng dugo na patungo sa kwarto. Ang tunog ng sariling paghinga ko ang tanging maririnig sa katahimikan. At bawat tibok ng puso ko ay parang dumadagundong sa pandinig. Nang hawakan ko ang doorknob, ramdam ko ang lamig nito na parabang nagyeyelo. Marahan ko itong inikot at napagtantong hindi pala ito nakalak. Sa pagbukas ng pinto, bumungad ang tanawin na agad nagpahigpit ng aking dibdib. Nakaupo roon si Bitoy. Pawisan, maputla at nanginginig. Mahigpit niyang hawak ang kanyang tagiliran at sa pagitan ng kanyang mga daliri, patuloy na sumisingaw ang dugo kahit natakpan na ng tinapalang benda. Halos mabura ang lahat ng ingay sa paligid habang pinagmamasdan ko siya. Sa itsura niya malinaw na hindi yon simpleng pagkakasugat. Parang biktima siya ng isang pangyayaring mas malupit kaysa sa iniisip ko. Ang pawis na dumadaloy sa kanyang sentido, ang pamumutla ng kanyang labi at ang bahagyang panginginig ng katawan niya ay tila nagsasabing kapos na siya sa lakas. Ang kanyang kwento sa akin ay nakipagbuno siya sa isang magnanakaw na nauwi sa kanyang pagkakasaksak. Ang bawat patak ng dugo sa sahig ay naging paalala ng matinding sakit at desperasyong pinagdaanan niya. Ilang ulit ko pa siyang kinumbinsi na magpadala sa ospital ngunit mariin niyang tinanggihan. Para bang may nakatagong dahilan. Dahil sa bawat pagtanggi ay may kasamang takot na hindi ko maipaliwanag, Sir Jupiter. Matapos ang gabing yon, hindi ko inakalang magiging simula palang pala yun ng mga engkwentro na magpapayanig sa akin, Sir Jupiter. Kinabukasan, wala na akong magawa kundi pumasok sa trabaho dahil hindi na ako pinayagang mag-leave. Bago ako umalis ng boarding house, maingat kong inihanda ang lahat ng kakailanganin ni Bitoy. Tubig, pagkain at malinis na tela para sa sugat. Habang ginagawa ko yon, patuloy kong iniisip na hindi niya kayang kumilos, lalo na matapos ang halos walang tigil na pag-agos ng dugo sa kanyang katawan kagabi. Ang imahe ng pamumutla niya, ang pawis na kumapit sa kanyang balat at ang halos pagkahimatay niya ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Ngunit habang isinasara ko ang pintuan at iniwan siyang mag-isa, nanatili ang bigat sa dibdib ko. Parang may aninong nakadagan sa hangin, isang pakiramdam na may kasunod pang mangyayari. Isang bagay na mas mapanganib kaysa sa sugat na kanyang tinamo. Habang patawid ako ng overpass papasok sa kumpanya, hindi ko inaasahan na muli ko siyang makikita. Ang babaeng minsang nakasabay ko sa jeep. Nakatayo sa roon, malapit sa mga dumaraan ngunit halatang wala sa sarili. Panay ang paglapit niya sa mga tao at sa bawat kilos ay bakas ang balisa para bang may dinadalang mabigat na iniinda sa kalooban. Habang papalapit ako, pinagmasdan ko ang paraan ng kanyang paglakad. Hindi siya dumiretso sa akin gaya ng inaasahan ko. Sa halip dumaan lang siya na tila tulala. Dinala ng mga paa niya ang kanyang katawan papunta sa kabilang dulo ng overpass. Parehong nakalaylay ang kanyang mga balikat, animoy pasan ang bigat ng mundo. Doon ko napansin ang bagay na mahigpit niyang hawak, isang luma at medyo gusot na missing poster.
Hindi ko maiwasang makaramdam ng bigat sa dibdib. Doon ko naisip na baka may mahal siya sa buhay na nawawala at tila tama nga ang naging hinala ko. Kinabukasan ng pauwi na ako, muli ko siyang nakita, pero ngayon ay nasa ilalim siya ng parehong overpass. Ang litrato ay nasa kamay pa rin niya habang isa-isa niyang nilalapitan ng mga sidewalk vendor. Nagtatanong, nagbabaka sakaling may makapagbigay ng sagot. Nang iabot sa akin ng babaeng litrato, tumambad ang mukha ng isang may edad na lalaki. Ayon sa kanya, siya raw si Mang Simon. Ama niya, 58 anyos, ngunit mas mukha itong matanda kaysa sa tunay na edad. 1 taon na raw lumipas mula nang mawala ito. Habang nagkikwento ang babae na nagpakilalang Maricel, ramdam ko ang bigat ng bawat salita niya. Sinabi niyang huling beses silang nagkausap ng kanyang ama ay nang magkasundo silang magkita sa overpass na yun. May tiyak na oras at lugar silang napag-usapan. Ngunit nang dumating si Maricel, nahuli siya ng ilang minuto. At sa oras na yun, wala na roon ng kanyang ama. Mula noon, hindi na niya alam kung saan ito napunta. Walang tawag, walang mensahe at tila naglaho na lang ito na parang bula. Habang nakatingin ako sa larawan, gumapang ang lamig mula sa aking kamay paakyat sa batok. Sa isip ko'y biglang sumagi ang imahe ng matandang ilang ulit ko nang nakita sa overpass. Nakadilaw, laging nakasombrero at palaging waring may hinihintay. Doon nagsimulang lumakas ang kutob ko na iisa lamang ang tinutukoy namin ni Maricel. Mula sa wangis, sa suot hanggang sa pangangatawan, sinabi ko kay Maricel ang lahat ng natatandaan ko. Maging ang malaking nunal na napansin ko sa isang bahagi ng katawan ng matanda ay hindi ko pinalampas. Doon ko napansin na tila napako si Maricel sa kinatatayuan niya. Unti-unting namutla ang kanyang mukha at bago pa ako makapagsalita, bigla na lamang siyang humagulhol ng iyak. Nilingon kami ng mga tao. Sa tingin nila marahil may ginawa akong hindi maganda sa babae. Kaya mabilis ko siyang inalalayan na tinatak sa gilid ng bangketa. Sa lilim ng poste kung saan kami pwedeng umupo ng hindi gaanong pansinin. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang pag-iyak, bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Mahigpit, puno ng desperasyon. Tumingin siya sa akin na waray nagsusumamo. Baka raw matulungan ko siyang hanapin ang kanyang ama. Baka raw may pagkakataon pa silang magkita. Sa mga mata ni Maricel, nakita ko ang bagong sibol na pag-asa. Liwanag na matagal na sigurong nakabaon sa dilim ng pagkawala. At doon ako tuluyang natigilan. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, kung paano ko ibubulalas ang masamang balitang bumigat sa dibdib ko. Dahil ang tatay niyang si Mang Simon na pilit pa niyang hinihintay ay matagal nang pumanaw. At ang pagkamatay nito ay tila humihingi pa rin ng hustisya. Isang sigaw na nananatiling nakabitin sa hangin ng overpass na yon. Nalaman ko mula sa aking lola sa Leyte na kapag may kaluluwang ligaw na nagpaparamdam, nangangahulugan lamang yon ng dalawang bagay. Naghahanap ito ng dasal at nananaghoy ng hustisya. Dahil hindi ganap na natanggap ng kaluluwa ang kanyang pagkamatay. Kaya nang sandaling yon, alam kong kailangan ng maging handa si Maricel sa katotohanang matagal nang wala ang kanyang ama. Nang sabihin ko sa kanya na ang palagi kong nakikita ay hindi na si Mang Simon na buhay, kundi ang kanyang naliligaw na kaluluwa. Halos sumabog ang kaba sa dibdib ko. Halos mapaatras ako nang makita kong namutla siya. Parang biglang naubusan ng hangin. Muntik na siyang himatayin at ilang minuto pang lumipas bago siya muling nakabawi at nakapagsalita. Ngunit nang humarap siyang muli sa akin, may nakakaawang pagsusumamo sa kanyang mga mata, Sir Jupiter. Hinawakan niya ang aking kamay na parabang yun na lang ang natitirang tulay sa pagitan niya at ng kanyang ama.
At sa bawat panginginig ng kanyang labi, ramdam ko ang bigat ng sakit na hindi ko kayang sukatin. Sino nga ba ang kayang tumanggap ng katotohanang matagal nang wala ang mahal mo sa buhay, gayong sa puso mo'y umaasa ka pa rin na makikita mo siyang muli? Hindi kailanman pumasok sa isipan ni Maricel na tuluyan ang nawala si Tatay Simon. Kaya sa loob ng 1 taon, halos ubos na ang kanyang lakas sa paghanap. Nilibot niya ang bawat eskinita, bawat gilid ng kalsada at maging pinakaliblib na lugar sa Cebu. Umaasang may matatagpuan siyang bakas. Nagpatulong pa siya noon sa kapulisan, nagpaimbestiga at paulit-ulit na bumalik sa presinto, dala ng parehong katanungan. Ngunit nang lumipas ang kalahating taon, wala pa rin siyang nakuhang kasagutan. Kahit sa kawalan ng sagot, hindi nagbago ang tibok ng kanyang pag-asa. Bawat umagang dumaraan, baon niya ang parehong panalangin na isang araw ay masusumpungan niya si Tatay Simon. Lalong naging mabigat ang bawat araw dahil siya na lamang ang naiwan. At ang presensya ng kanyang ama ang tanging ugnay niya sa pamilya. Ngunit kung sakaling totoo ang mga hinalang lumalapit sa kanya at kung ang pagkawala nito ay hindi na maibabalik, ang hiling na lamang niya ay kahit isang libingan. Isang lugar na kung saan maaaring ibuhos ang luha at doon man lang ay makahanap siya ng katahimikan. Kaya noon din, dala na rin ng awa, sinamahan ko si Maricel na pumunta sa munisipyo ng lugar na yon. Doon namin hinanap ang record ni Mang Simon. Subalit wala kaming natagpuan ng gabing yon. Ayon pa sa namamahala roon, mas malaki raw ang posibilidad na makakita kami ng record sa mismong presinto ng nasabing bayan. Dahil dito, napilitan kaming bumalik malapit sa overpass at nagtanong-tanong sa mga taong matagal nang naninirahan doon. Habang patuloy kaming nakikipag-usap sa mga residente, nakatagpo kami ng isang matandang ale na may tindahan ng sari-sari store malapit mismo sa gilid ng overpass. Nang ipakita ni Maricel sa kanyang lumang litrato ng kanyang ama at magbanggit tungkol sa isang pangyayari sa nakalipas na taon, doon na nagsimulang magbukas ang alaala ng matanda. Hindi niya ikinaila ang nalalaman niya tungkol sa mga pangyayari at doon namin narinig ang kumpirmasyon na matagal na naming hinahanap. Ang kwento ng matanda, tanda nga daw niya ang isang matandang lalaking nakadilaw na ilang beses bumalik-balik sa pwesto niya. Paulit-ulit na bumibili ng kung ano-ano. Laging nagmamadali ngunit muling umaakyat sa overpass. Pari bang may hinihintay. Hanggang sa isang iglap nasaksihan niya ang lahat. Sa ibabaw ng overpass sa mismong lugar kung saan dapat magkikita si Maricel at ang kanyang ama, isang lalaki daw ang lumapit dito at mukhang hold-upper. Sa bilis ng pangyayari ay nasaksak si Mang Simon at bago pa makatawag ng pulis ang saksing matanda ay wala na daw ang katawan ni Mang Simon sa overpass. Nanginig ang mga tuhod ni Maricel, parang tumigil ang oras. Nanigas ang kanyang katawan habang ang dugo ay kumalat sa sahig ng overpass at ang mga sigaw ng mga nakasaksi ay nag-echo sa kanyang pandinig. Hindi na niya alam kung nasaan ang kanyang ama at ang tanong na yun ang lalong nagpatinding pumatay sa kanyang loob. Nang sumunod na araw, nagkita kaming muli ni Maricel. Pagdating namin sa presinto, doon namin tuluyang nahanap ang death record ni Mang Simon. May litrato itong naka-attach sa death certificate, kalakip ng ilang impormasyong iniulat ng mga opisyal. Pagkakita pa lamang niya, hindi na napigilan na Maricel ang pagbagsak sa sahig. Naglupasay siya ng iyak, tila gumuho ang lahat ng pinanghahawakan niya sa mga sandaling yon. 3 taon niyang hindi na silayan o nakasama ang kanyang ama at ngayoy isang malamig na dokumento na lamang ang nagpatunay sa pagkawala nito. Biglang nabura ang saysay ng halos 1 taon niyang walang tigil na paghahanap. Lahat ng pagod, lahat ng pag-asa, natabunan ng isang malupit na katotohanan.
Ang sabi pa sa report ay natagpuan ang bangkay na nakasilid sa isang lumang sako. Itinapon na parabang walang halaga, kasama ng mga basurang iniipon sa gilid ng isang madilim na iskinita. Nang dumating ang mga pulis na natiling tahimik ang paligid, walang lumapit, walang nagtanong, at walang sinamang may pagkakakilanlan sa biktima. Para siyang aninong isinuko ng gabi, iniwan upang mabulok sa katahimikan. Inilibing siya sa pampublikong sementeryo sa isang pauper's burial. Isang hukay na walang pangalan, isang lapida na walang marka. Doon sa hanay ng mga hindi nakilala at hindi nahanap, isinuko ang kanyang katawan sa lupa, kasabay ng ganap na paglalaho ng kanyang pagkatao sa alaala ng mundo. At marahil dala na rin ng matagal na kalungkutan at pangungulila ng kanyang ama, naisip na lamang ni Maricel na sa isang banda, mabuti na rin at nakapagpahinga na ito. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili sa ideyang magkasama na muli ang kanyang mga magulang sa kabilang buhay kung saan wala ng sakit at paghihirap. Ngunit nang sabay naming sariwain ang naging kamatayan ni Mang Simon, pareho kaming napatahimik noon, Sir Jupiter. Batid naming pareho na malabong matahimik ang kaluluwa ng matanda hanggat hindi na ibibigay ang hustisya. Kaya noon naisipan ni Maricel na humingi ng tulong sa isang pari upang mabindisyonan man lang ang lugar kung saan nasilayan ng kanyang tatay Simon ang huling sandali ng buhay. Bago yun, sinikap pa naming alamin kung nahuli na ba ang holdapper na pumatay sa kanya. Ngunit ayon sa record, hanggang sa mga panahong yon, hindi pa rin nahuhuli ang salarin. Walang nakakaalam kung saan na ito napadpad. Ang huling bakas na nakalap ng mga otoridad, nagtungo raw ito ng Maynila at mula noon ay tuluyan ng naglaho ang anino nito. Wala ring naitalang kaso laban dito, Sir Jupiter. Paano nga ba kung maging ang tunay na katauhan ng biktima ay hindi nila matukoy noon? Ninakaw daw ng salarin ang wallet ng matanda matapos siyang pagsasaksakin. Ang sisidlan ng kanyang pagkakakilanlan ng mga ID at anumang bagay na magpapatunay kung sino siya, kaya nanatili siyang walang pangalan sa mga papel ng otoridad. Isa lamang bangkay na hindi alam kung sino. Nang malaman yun ni Maricel, hindi na naman niya napigilang humagulhol, Sir Jupiter. Humagpis ang iyak niya sa sobrang awa sa kanyang tatay Simon. Kitang-kita ko noon kung paanong bumigay ang balikat niya na parabang nabasag ang huling piraso ng lakas na pinanghahawakan niya. At sa loob-loob ko, hindi ko rin napigilang mag-apoy ang galit. Sobrang halang ng kaluluwa ng taong nakagawa noon sa matanda na hindi lamang sinaksak, kundi pinagnakawan pa. Para bang sinigurado niyang humaran ng dangalang biktima bago tuluyang kitilin ang buhay nito. Kahit ako man noon, Sir Jupiter, halos malunod sa matinding pagkamuhi para sa holdapper na nagawang patayin ng isang walang laban na matanda. At kung hindi kami nagtungo sa presinto, hindi sana nalaman ni Maricel ang tunay na katauhan ng biktimang tinaguriang hindi nakilalang bangkay. Wala raw kasing lumabas na match sa fingerprint records ng matanda, Sir Jupiter. Anumang pagtatangka ng mga otoridad na alamin ang pinagmulan nito ay nauwi lang sa kawalan. Noon ko rin naunawaan ang dahilan na matapos piliing mamuhay ng mag-isa ni Tatay Simon sa bukid, hindi na ito nagawang magparehistro muli o ayusin ang anumang dokumento. Kaya sa mata ng batas, isa siyang taong walang pangalan, walang bakas, walang pagkakakilanlan. Bago pa man naisipan ni Maricel na puntahan ang libingan ng kanyang tatay Simon, sinamahan ko muna siyang dumaan sa simbahan para makiusap sa isang pari, Sir Jupiter. Umaasa kami na kahit papaano ay mapadali ang hiling naming maipagdasal at mabindisyonan ang kaluluwa ng matanda. Sa tulong ng isang tagapamahala roon, ipinakilala kami kay Father Agustin. Doon isinalaysay namin ni Maricel ang lahat ng pinagdaanan. Mula sa pagkakakita ko sa kaluluwa ng kanyang ama hanggang sa buong paghahanap at pagkakatuklas
sa katotohanan. Nang marinig ni Father Agustin na hindi pa matahimik ang kaluluwa ni Mang Simon dahil sa sinapit nito, agad siyang nangako na tutulungan kami. Sinabi niyang sa darating na Sabado siya may bakante kaya yun ang napagkasunduan nila ni Maricel. Sa sandaling yun, ramdam ko ang pagluwag ng loob niya kahit papaano. At pareho naming pinagpasalamat na may natagpuan kaming handang tumulong. Pag-uwi namin, pinilit kong ihatid si Maricel kahit ayaw pa niya. Kita ko kasi Sir Jupiter na anumang oras ay bibigay ang tuhod niya. Parang madadala na siya ng bigat ng lahat ng nalaman niya. Ngunit bago ko siya tuluyang ihatid, may isang hiling pa siyang ibinulong. Gusto raw niyang makita ang Tatay Simon niya. Hindi basta libingan, Sir Jupiter. Ang ibig niyang sabihin ay ang mismong kaluluwa ng kanyang ama. Sa unay, akala ko biro lamang yun, dala ng matinding pangungulila. Pero nang tumitig siya sa akin, napansin kong seryoso siya. Halos matigilan ako noon. Hindi ko alam kung paano sasagot. At sa huli, wala na rin akong nagawa kundi ang pagbigyan siya. Kasama ko siyang umakyat sa overpass ng mga oras na yon. 6:00 na ng gabi, kaya marami-rami na ring tao ang dumaraan doon. At habang nakatayo kami roon, Sir Jupiter, ako mismo ay hindi alam kung dapat ba akong matuwa o madismaya. Dahil hindi na muling nagpakita ang kaluluwa ng matanda. Naghintay kami 1 oras, 2, hanggang sa sumapit na ang 8:30 ng gabi. Nanatili pa rin kaming nag-aabang. Ngunit walang dumating. Pinagtitinginan na rin kami ng mga tao noon. Pero kahit anong paglingon at paghihintay, wala ni Anino ni Mang Simon nang nagpakita. Hindi ko na rin naramdaman ang dati niyang presensya. Ang bigat ng hangin, ang kakaibang lamig na sumasakal sa dibdib. Walang nagparamdam ng gabing yon, Sir Jupiter. Ngunit ang hindi namin alam, may mas mabigat pa palang nakatakdang sumalubong sa amin. Doon mismo sa taas ng overpass, tila muling nabuhay ang bangungot ng nakaraang taon. Habang nag-uusap kami ni Maricel, hindi na namin namalayan ang oras hanggang sa may isang lalaking nakasuot ng itim na hoodie at face mask ang bigla na lang sumagi ng malakas sa kanya. Napatras si Maricel at muntika nang tumilapon sa gilid. Buti na lang at mabilis ko siyang nasalo sa balikat. Walang lingon, walang paumanhin. Dumiretso lamang ang lalaki. Mabilis at parang may tinatakasan. Ngunit ilang segundo lang biglang napabulala si Maricel. Noon namin napagtantong magnanakaw pala ito at kinuha ang kanyang wallet na kanina lamang ay nakasuksok sa bulsa ng suot niyang jacket. Bago pa tuluyang makalayo ang lalaki, mabilis na kumilos ang katawan ko. Hinabol ko siya. Sinisigawan kong tumigil habang ang bawat takbang niya ay parang kabisado ang bilis ng pagtakas. Para bang sanay na siya sa ganitong eksena. 3 hakbang lang ang ginawa niya pababa ng hagdanan, Sir Jupiter, pero tila dumoble ang layo sa pagitan namin. Hindi ako tumigil. Dumiretso ako hanggang sa makapasok kami sa makikipot na bangketa. Paikot sa mga eskinita hanggang sakaling halos walang katao-tao. Doon ako napahinto. Hindi dahil sa ayaw ko nang humabol, kundi dahil parang nilamon siya ng dilim. Wala na siyang bakas, ni anino, ni abag, para bang bigla na lang siyang naglaho sa hangin. Napahinto ako, hindi dahil sa takot na baka ikapahamak ko pa ang tuluyang paghabol, kundi dahil biglang sumagi sa isip ko ang naging inkwentro na Bitoy sa snatcher noon. At sa mismong sandaling yon, parang muling naulit sa akin ang nangyari sa eskinitang dinaanan ko pauwi. Nanigas ang buong kalamnan ko. Tila biglang pinako ang mga paa ko sa lupa. Naging mabigat ang bawat paghinga ko habang isang matinding lamig ang dumaloy sa katawan ko. Hindi lang sa balat kundi hanggang sa pinakamalalim na himaymay ng buto ko, parang may nagyeyelong dumaloy sa mga ugat ko. Tanging ang mga mata ko lamang ang nagagalaw ko ng mga oras na yon, Sir Jupiter. Pakiramdam ko na kulong ako sa loob ng isang higanting freezer.
Ang paligid biglang nalunod sa nakakabinging katahimikan. Kanina lamang rinig ko pa ang busina ng mga sasakyan, ang ugong ng mga jeep at ang pag-uusap ng mga tao mula sa kalsada. Pero sa iglap na yon, tila ako dinala sa ibang dimensyon. Nang magawa kong lumingon kahit pilit at mabigat, lalong bumilis ang kabog ng dibdib ko. Ang poste ng ilaw na dinaanan ko ilang segundo lang ang nakalipas, wala na. Nabura ang liwanag. Tanging dilim ang sumakop at higit sa lahat wala na ring bakas ng overpass. Hanggang sa marinig ko ang tila pabulong na tinig sa mismong tenga ko. Malamig at paos na parabang nagmumula pa sa ilalim ng lupa. Alam mo na ang sagot, Iyo, pero hindi ang katotohanan. Tulungan mo. Gusto ko lang magpahinga. Noon din, Sir Jupiter, para akong napaluhod sa bigat ng tinig na yon. Bigla kong naramdaman ang hindi maipaliwanag na pagsisisi na parabang may nagawa akong kasalanan kahit hindi ko naman alam kung ano. Ang bigat na pasan ng nagsabi niyon. Tila ipinasa niya lahat sa balikat ko. Parabang may isang nilalang na matagal nang nakakulong sa hawla. Desperadong makalaya at sa akin niya ibinuhos ang kanyang paghihirap. At nang maisip kong baka si Mang Simon ang tinig na yon, halos mapaluha ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa awa. Awa para sa kanya at para kay Maricel na matagal nang pinagkaitan ng pagkakataon na muling makapiling ang sariling ama. Ramdam ko noon ang uhaw niyang kaluluwa sa katarungan, pati na rin ang pangungulila niya sa anak na iniwan niya sa mundong ito. Gamit ang natitira kong lakas na kapagsalita ako, ipinangako ko na gagawin ko ang lahat ng kaya ko para makamtan niya ang mustisyang matagal na niyang hinihintay. Hindi lamang dahil kay Mang Simon, kundi dahil na rin kay Maricel na sa kabila ng saglit naming pagkakakilala ay itinuring ko na rin parang nakatatandang kapatid. Matapos ko yung sabihin, biglang nagbago ang paligid ko sa isang iglap. Sa isang kisap mata, tila nawala ang lahat ng naririnig at nakikita ko kanina. Ngunit sa sunod na sandali, muli kong narinig ang tinig ni Maricel na tumatawag sa pangalan ko, kasabay ng mahigpit niyang pagtapik sa balikat ko. Nang lingunin ko sa bakas ang matinding pag-aalala sa mukha niya. Nang ilibot ko ang paningin ko, doon ko lang napagtanto na nasa overpass pa rin pala ako. Nakatayo sa may dulo ng hagdanan sa ibaba. Doon ko natanaw si Maricel. Ngunit ang itsura niya ay naguguluhan at tila hindi makaintindi sa nangyari. Naisip ko noon na baka nakita rin niya ang lalaking hinahabol ko o kaya ang pagkawala ng pitaka niyang nawawala. Ngunit wala ni isa sa mga yon ang totoo para sa kanya. Sa mga mata niya, wala raw akong hinahabol at wala ring nawawalang gamit. Ayon pa sa kanyang anyo, siya man ay nagtaka kung bakit bigla akong tumakbo na tila may sinusundan, samantalang kami lamang ang naroon sa oras na yon. Sa narinig kong yon, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Unti-unting nanginig ang katawan ko at tila tinakasan ng dugo ang mukha ko. Noon ko lang lubos na naunawaan na posibleng nakulong ako sa isang pangitain o ilusyon na pinilit ipakita sa akin. Isang mensahe marahil mula kay Mang Simon. Pakiramdam ko siya mismo ang gumagawa ng paraan upang iparamdam sa akin ang katotohanan na hindi pa nahahanap ang tunay na salarin sa likod ng kanyang kamatayan. Nang mapatingin ako sa itaas ng overpass, muling napatigil ang lahat sa akin, Sir Jupiter. Sa dulo ng hagdanan, malinaw kong nasilayan ang kaluluwa ni Mang Simon. Katulad ng dati, nakasuot siya ng itim na sombrero at dilaw na polo shirt. Tahimik lamang siyang nakatayo roon, wari anino ng isang puno na nakabaon sa dilim. Hindi ko man masilip ng malinaw ang kanyang mukha, alam kong sa amin siya nakatuon. Doon ako muling nabalot ng pagkalito. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako na nagagawa niyang magpakita o lalo lamang akong mangingilabot sa bigat ng kanyang presensya. Ngunit pinili kong manahimik. Hindi ko magawang sabihin kay Maricel ang nakita ko, lalo na't sa akin lamang nagpapakita ang kaluluwa ng kanyang ama.
Kaya sinabi ko na lamang sa kanya na namalikmata siguro ako at inakala kong may kakilala akong nakita roon. Pinilit kong ipaliwanag na nagkamali lamang ako sa sinabi ko tungkol sa sinasabi kong snatcher. At bago pa siya makapagtanong pa, agad ko na siyang inaya na umuwi. Ngunit bago kami sumakay ng jeep, hindi ko napigilang lingunin muli ang direksyon ng overpass. Malapit sa poste ng ilaw may nakatayo roong pamilyar na figura. Nakasuot ito ng itim na hoodie at may face mask na nakatabon sa mukha. Nanlilisik ang tindig nito na parang nakatingin sa mismong kinaroroonan namin. Ngunit nang muling kumurap ang aking mga mata, bigla na lamang itong naglaho. Wala ni bakas na parang nilamon ng hangin ang presensya nito. Sa gabing yon, mas lalo kong naramdaman na may mas malalim pang misteryo sa lahat ng nangyayari. Kinaumagahan ng sumunod na araw, nadatnan ko si Bitoy na abala sa paglalaba gamit ang washing machine. Agad ko siyang pinagsabihan dahil hindi pa siya dapat gumagawa ng mabibigat na gawain at baka lalo lamang lumala ang sugat na tinamo niya. Ngunit gaya ng nakasanayan, matigas ang ulo nito. Kaya sa halip na makipagtalo pa, tinulungan ko na lamang siya sa pagbabanlaw at pagsasampay ng mga labahin. Habang isa-isa kong isinasabit sa hanger ang mga damit, doon ako biglang natigilan, Sir Jupiter. Sa mga sandaling yun, napansin ko ang itim na jacket ni Bitoy. May hood din yun at higit sa lahat, may marka sa kaliwang dibdib. Isang bungo na nakapulupot sa itim na rosas. Ganoon ang nakita ko sa lalaking nakahudi na humarap sa akin ng gabing nagdaan. Para akong gumuho. Halos manginig ang tuhod ko sa bigat ng nasaksihan. Hindi ko matanggap ang posibilidad na baka si Bitoy, ang kaboardmate kong iniidolo at itinuring kong nakatatandang kapatid sa maikling panahon pa lamang, ay may kinalaman sa sinapit ni Mang Simon. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na nagkataon lang ang lahat, lalo na't biktima rin ng lansangan si Bitoy at posibleng kapareho lamang niya ng jacket ang taong nakita ko. Ngunit nang sariwain ko kung ano ang suot niya noong tinulungan niya ako sa kalsada, noong muntikan na akong masagasaan, lalo akong kinabahan. Bigla kong naunawaan kung bakit tila pamilyar ang figura ng lalaking nakahudi sa overpass. Doon muling kumabog ng gusto ang dibdib ko, Sir Jupiter. Hindi dahil sa takot lamang kundi dahil sa matinding posibilidad na ang taong pinagkakatiwalaan ko, siya rin ang maaaring may bahid ng dugo sa nangyari kay Mang Simon. Nang sumapit muli ang gabi ng mga panahong yon at makauwi ako galing sa kumpanya, nagpasya akong iuwi na rin ang trabaho ko. Naisip ko kasing mag-half day kinabukasan dahil yun din ang araw na sasamahan ko si Maricel para sa bendisyon na kailangan ni Mang Simon. Ngunit hindi ko kailanman inakalang sasalubong sa akin ang isang tagpong hindi ko makakalimutan habang buhay. Pagkabukas ko ng pinto ng silid namin ni Bitoy, tumambad agad sa paningin ko ang nakabitay niyang katawan, Sir Jupiter. Nanlilisik ang mga matang dilat na dilat pa at bakas sa kanyang mukhang matinding paghihirap at takot na tila dinala niya hanggang sa huling sandali. Para akong natuliro. Napasigaw ako at mabilis na tinangkas ang alisin sa pagkakabigti, ngunit huli na ang lahat. Isa ng malamig na bangkay ang kasama kong itinuring na kapatid. Noon din halos gumuho ang mundo ko nang hina ako at tila tinakasan ng ulirat habang nanginginig na hawak ang kanyang katawan. Sa pamamanhid ng mga daliri ko, nagawa kong tumawag ng tulong at sa lahat ng numero, si Maricel lamang ang nakasagot. Noon ko lang rin napansin na bukod sa kontak ng pamilya ko sa Leyte at kay Bitoy mismo, tanging siya lamang ang laman ng phone book ko. Agad siyang nagtanong kung ano ang nangyari at wala na akong nagawa kundi ang sabihin ang buong totoo. Ilang minuto lang pinuntahan na niya ako para damayan. Siya na rin ang tumawag ng ambulansya kahit pareho naming alam na wala na itong saysay pa. Habang nililigpit ko ang mga nagkalat na gamit sa kwarto namin matapos kong maihiga ang malamig na katawan ni Bitoy sa kanyang kama, doon ko napansin ang isang maliit na kahon sa study table na madalas kong ginagamit. Para bang hinihila ako ng aking kuryosidad,
Wala itong kandado kaya't marahan ko itong binuksan. At sa sandaling tumambad sa akin ang laman nito, Sir Jupiter, para akong pinutla at nilamig. Ang mundo kong akala ko'y nabasag na dahil sa kanyang pagkamatay, lalo pang gumuho sa natuklasan ko sa loob ng kahong iyon. Naroon ang ID ni Mang Simon. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, Sir Jupiter. Hindi ko akalaing may kinalaman si Bitoy sa nangyari kay Mang Simon. Ngunit kasabay noon, doon ko rin napagtanto na isa lang din pala siyang biktima ng mga pangyayaring yun. Bigla kong naalala ang gabing hinatid ko si Maricel. Pag-uwi ko, nadatnan ko pa si Bitoy na naghihintay. Biniru pa niya ako kung bakit lagi na lang akong ginagabi sa labas. Nasabi ko tuloy sa kanya ang lahat, ang tungkol kay Maricel, ang kaso ng ama nito, at ang pagpaparamdam ni Mang Simon sa overpass. Tahimik lang siyang nakinig noon. Walang imik pero bakas ang bigat sa mukha niya. Akala ko dala lang ng pagod. Hindi ko inisip na sa mga oras na yon nagsisimula na pala siyang lamunin ng sariling konsensya. Ngayon ko lang lubos na naunawaan, Sir Jupiter. Nang mabunyag sa kanya ang totoo, doon niya na rin tuluyang naranasan ang bigat ng kanyang ginawa o ng kinasangkutan niya. Hinarap ko siya sa lahat ng nalaman ko at hindi ko inasahang bibigay siya ng ganoon kabilis. Kinagabihan, iniwan ko ang boarding house at lumipat ng tirahan. Agad din akong nag-report sa mga pulis, umaasang may hustisyang mangyayari. Ngunit sa kabilang banda, iba ang naging desisyon niya. Sa maling paraan, pinili niyang ibunyag ang lahat, hindi sa pamamagitan ng pag-amin, kundi sa pamamagitan ng pagkitil ng sarili niyang buhay. Hindi yun pagtakas, kundi isang desperadong pagpapaubaya sapagkat hindi na niya kinaya ang bigat ng kasalanang pilit niyang tinatago. Nang muling magkita kami ni Maricel, agad kong ibinigay sa kanya ang kahon. Hindi rin niya napigilang mapahagulhol ng iyak at wala akong nagawa noon, kundi ang damayan siya. Lumipas ang araw matapos mabindisyonan ng pari ang overpass at ang puntod ng ama ni Maricel, tila bumalik na sa dati ang lahat. Sapagkat mula noon, hindi na muling nagpakita o nagparamdam si Mang Simon. Sa katahimikang yun, natapos ang sunod-sunod na gabi ng takot at pagkabahala ko. At mula roon, pinili kong tuluyang lisanin ang boarding house at magsimula ng panibagong pahina sa aking buhay. Tinapos ko lamang ang kontrata ko sa Cebu at makalipas ang 1 taon, nagbalik ako sa Leyte. Na-assign naman ako noon sa isang bangko. Doon na rin tuluyang naglaho ang kontak ko kay Maricel. Parang lumipas lamang ang lahat ng nangyari sa Cebu. Isang kabanatang tinakpan ko sa aking buhay. Ngunit hindi kailanman tuluyang nawala, sapagkat nananatili pa rin hanggang ngayon ang bigat sa aking dibdib, Sir Jupiter. Dahil hindi ko malimutan ang mga sandaling paulit-ulit nagpakita sa akin ang kaluluwa ni Mang Simon. Nakadilaw na polo at nakasombrero. Nakatayo sa dulo ng overpass, wari may nais parating, ngunit hindi kayang banggitin ng mga labi niya. Kaya isinulat ko at ibinahagi ang liham na ito sa inyong channel upang maipaalala na hindi lahat ng misteryo ay may kasagutan. At hindi lahat ng naglalakbay na kaluluwa ay naghahanap ng hustisya. Minsan sila'y nagpapakita lamang upang ipaalala sa atin na may mga kasalanang hindi nalulutas sa hukuman, kundi sa ating konsensya. At doon ko napagtanto, Sir Jupiter, sa mundong ito, may mga lihim na hindi kailanman mabubunyag at may mga sugat na hindi nagagaling, kundi mananatiling alaala ng mga kaluluwang minsang dumaan sa ating landas. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Salamat po sa inyong pakikinig at muli, magandang araw.